Chapter 15. Puri ng asawa sa kanya. Wala siyang nagiging tugon sa asawa. Kilig na kasi siya sa pagtawag nito sa kanyang Mrs. de la Vega. Salamat, pasalamat niya sa asawa. You don't have to say thank you, sweetheart. Ako nga dapat ang mag-thank you sa iyo, dahil asawa kita. You are mine, Penny, Arkin said to her. Matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Humakbang papalapit sa kanya ang asawa at hinaplos naman nito ang kanyang pisngi. Napapikit pa siya sa saglit sa ginawa ng asawa. Nang magmulat ng mga mata nagtama ang kanilang mga mata ng asawa. Nasamyo na rin niya ang mabangong kolon nito na nanunuot sa kanyang ilong na lalong nagpapalakas ng dating sa kanyang asawa. Isa kasi sa nagpapagwapo sa isang lalaki ay ang pagkakaroon nito ng mabangong amoy. Parang ang gwapo kasi ng isang lalaki pag ang bango-bango nito. Kaya dapat lang na ang mga lalaki sa mamahaling pabango mag-invest kesa sa pananamit ng kung ano-ano. Ang totoong gwapo kasi para sa kanya ay iyong mabango at laging may suot na relo. Can I kiss you, sweetheart? Arkin asked her. Napangiti pa tuloy siya lalo sa malambing na tanong sa kanya ng asawa. Hindi naman na kasi nito kailangan pang magtanong kung pwede siya nitong halikan. Kahit anong oras pwede siyang halikan nito, hindi siya tatutol. Yes, Arkin, tugon niya sa asawa. Hindi siya tatanggi sa asawa basta alam niyang hindi siya nito ginagamit lang para sa pansariling interes, o para lang makaraos ng init sa katawan. Maingat itong yumuko para abutin ang labi niya. Pinaikit naman niya ang kanyang mga mata at hinintay ang matamis na halik ng kanyang asawa na ilang araw na rin niyang hindi natitikman dahil sa mga napag-usapan nila. Kahit mahal niya si Arkin at sobra-sobra ang pagmamahal niya sa asawa, ayaw pa rin niyang maging parausan lang nito. Nais niya na kung aangkinin siya ni Arkin ay dahil pareho nilang gusto at pareho sila ng nararamdaman at hindi sila naggagamitan lang. Agad na naglakbay ang init sa kanyang buong katawan ng lamapat na ang labi ng asawa sa labi niya. Ilang araw na niyang namimiss ang labi nito kaya naman susulitin niya ang pagkakataon na ito bago sila umalis ng asawa. Mainit at mapusok ang kanyang naging pagtugon sa halik ng asawa kaya naman lalong naging mapaghanap ang mga labi nito na halata ring sabik na mahalikan din siya. Halos kapwa na sila nakakalimot sa kanilang paghahalikan. Hindi nga niya namalayan na naidikit na pala siya ng asawa sa may dingding habang walang tigil sa pag-ikot ang kanilang mga labi at dila sa isa't isa. Kung hindi pa sila hihinto ngayon baka malate na sila sa event. Dahil tiyak na mauuwi na sa pagtatalik ang mainit na nasimulan nilang ito. Arkin, habol hiningang tawag niya sa asawa ng malaipat ang labi nito sa leeg niya. Sa uri kasi ng paghalik ng asawa sa kanya ramdam niyang ayaw pa nitong huminto at naus pa nitong magpatuloy sa kanilang pinagsasaluhan. Arkin, muli niyang tawag sa asawa na busy sa paghalik sa leeg niya. Sa ikalawang pagkakataon nag-angat na ng ulo ang asawa at tumingin sa kanya. Kapwa sila naghahabol ng kanilang paghinga. We should go, Arkin, she said. Tanging saad nito na halatang nakalimot na nga na aalis sila kaya hindi nila pwedeng ituloy ang kanilang ginagawa. Baka malate tayo sa party, nakakahiya, saad pa niya nang pakawalan na siya ni Arkin at ayusin na niya ang damit na nagusot. Matapos niyang maayos ang damit na suot sunod naman niyang inayos ang suit ng asawa na nagusot rin dahil sa kasabikan nila sa isa't isa. Pasensya na sweetheart, na-miss lang kita, Arkin said. Ngiti ang kanyang naging tugon. Nais nga niyang sabihin na na-miss rin niya ito, kaya lang nagpigil muna siya. Anyway, we can do this later, Arkin said to her. Depende sa magiging behavior mo sa party, saad niya sabay ngiti rito. Ha, what do you mean? Kunot noong tanong nito sa kanya. Nothing. Umalis na tayo, baka tayo na lang ang hinihintay sa party, she said. Okay lang naman na malate ang special guest, Arkin said to her. We will announce our marriage tonight at tiyak na bukas nasa balita na iyon agad, Arkin said to her. Yeah, tugon niya. Mas gusto niya na alam na ng lahat na mag-asawa sila ni Arkin, para dumistansya na ang mga babae sa asawa niya. Pagdating sa party naroon na ang lahat, pati sina Vlad at Jackie naroon na rin, pero hindi pa nagsisimula ang event dahil hinihintay daw sila.
Siya kasi ang nagpapatakbo sa golf club ngayon kaya para sa kanya ang selebrasyon sa golf club at nasabi na rin sa kanya ng mga magulang niya na kunin na niya ang pagkakataon na iyon pariuma ay announce ang kasal nila ni Penny at gagawin talaga niya iyon ipakikilala na niya ang kanyang maganda at batang asawa sa lahat. Nakangiti siya habang hawak ang kamay ni Penny na nasa tabi niya at nakangiti rin sa kanya. Ang ganito kagandang tulad ni Penny ay dapat lang na ipagmalaki niya at ipakilala sa buong mundo. Iba talaga ang ganda mo ngayon sweetheart, bulong niya sa asawa habang naglalakad sila. Kanina pa nga sa bahay pansin na niyang sobrang ang ganda ni Penny kaya naman hindi niya mapigilan na halikan ang asawa, kung wala nga lang silang lakad nito baka kung saan na nauwi ang halikan nila nito kanina. Anyway, pwede naman nilang ituloy ang halikan na iyon mamaya after ng party at sisiguraduhin niyang hindi lang halik ang gagawin nila ng asawa mamaya. Parang hindi na tuloy siya makapaghintay na matapos ang party at makauwi na sila sa bahay para gawin ang pinakamagandang bagay na pinanabakan niya. Salamat Arkin, pasalamat sa kanya ng asawa. Panay nga ang pasalamat ng asawa sa kanya sa bawat puri niya rito. Sinalubong sila ng mama at papa niya na puri ng mga ito si Penny. Lutang na lutang kasi ang ganda nito ngayon. Gandang natural lang iyan dahil si Penny lang mismo ang nag-ayos sa sarili nito. Hindi naman na kailangan pa ng asawa ang kung ano-anong palamuti sa katawan dahil maganda na itong sadya. Andito ang mommy at daddy mo Penny, tiyak na matutuwa pag nakita ka, saad ng mama niya kay Penny. Talaga po, excited namang saad ng asawa sa mama niya. Arkin, tara at kausapin mo muna ang ibang investor na dumating, iniaya ng papa niya sa kanya. Sige po papa, tugon niya sa ama. Oh, Penny hihahiramin ko muna si Arkin palam pa ng ama sa asawa niya. Wala pong problema papa, tugon naman agad, Penny. Huwag kang mag-alala anak ako na ang bahala sa maganda mong asawa, saad naman ng mama niya. Sige po ma, tugon niya sa ina sa kanya Ingon ang asawa na nakangiti pa rin kaya naman lutang pa rin ang kagandahan nito. Sweetheart, maiwan na muna kita kay mama, sandali lang naman ito, malambing niyang palam sa asawa. Tumanggo naman ito sa kanya habang nakangiti. Hindi tuloy niya napigilan ang sarili na halikan pa ito sa pisngi kahit naroon ang kanyang mga magulang. See you later, sweetheart, he said matapos halikan sa pisngi ang asawa na nagulat pa sa kinilos niya. Siya, nahihiyang tugon nito sa kanya at lumakad na sila ng papa niya para harapin ang mga investor sa negosyo nila. Habang naglalakad sila ng papa niya nadaanan nila si Vlad na kasama si Jackie. Huminto ang papa niya para batiin ang dalawa kaya naman napilitan din siyang huminto. Vlad mamaya ka na uminom, hindi magandang makarami ka ng inom hindi pa nagsisimula ang party, saway ng papa niya kay Vlad na may hawak ng kaputa ng alak. Don't worry, po papa, hindi ako gagawa ng gulo, tugon ni Vlad sa papa niya pero sa kanya nakatingin. Napahugot siya ng malalim na paghinga dahil nasamyo na niya ang alak sa katawan ng kapatid. Mukhang kanina pa nga ito umiinom. Kilala naman niya ang kapatid kahit nalalasing hindi naman gumagawa ng gulo. Hindi nga lang siya sigurado ngayon, dahil nga galit ito sa kanya. Si Jackie po pala girlfriend ko po, pakilala ni Vlad kay Jackie na todo ngiti habang nakatingin sa papa niya. Hindi na rin siya nagulat pa nang makita kung ano ang suot ni Jackie. Panigurado na hindi nito sinuot ang napili nitong dress sa shop ng kaibigan ng lola niya, dahil masyadong revealing ang suot nito na halos wala nang tinatakpan sa katawan nito. Although may magandang katawan naman si Jackie iyon nga lang hindi appreciate ang suot nito para sa event na ito, tiyak niyang hindi magugustuhan ng lola niya si Jackie pag nakita ito. Isa sa dahilan kung bakit hindi niya maipakilala si Jackie sa pamilya niya, alam niyang hindi papasa si Jackie sa pamilya niya, lalo na sa ganitong kasuotan nito. Girlfriend, tanong ng papa niya kay Vlad. Good evening Mr. De La Vega, marteng bati ni Jackie sa papa niya. Napansin niya ang paghugot ng malalim na paghinga ng kanyang papa, halata niyang hindi nito gusto si Jackie para sa kapatid niya. Mag-usap na lang tayo mamaya Vlad, palam ng kanyang papa sa dalawa. Tayo na Arkin, iniaya sa kanya ng ama kaya naman agad na siyang sumunod sa ama. Nakita niyang masama ang tingin sa kanya ni Vlad samantalang nang aakit na tingin naman ang pinapukol ni Jackie sa kanya. As if naman na maaakit pa siya nito ngayon, may Penny na siya na bata, maganda at sariwa, malayong malayo kay Jackie.
Lumapit sila ng ama sa mga sinasabi nitong investor para pag-usapan ang tungkol sa negosyo at habang kausap niya ang mga ito malikot ang kanyang mga mata sa paligid. Hinahanap niya ang kanyang asawa. Hindi kasi siya makampante dahil nasa paligid lang sina Vlad at Jackie na anumang oras ay tiyak na aatake na para magawan ng hindi maganda si Penny at siya. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang asawa na kasama ang mga magulang nito, naroon rin ang mama niya at ang kanyang lola na nakangiti pa habang kausap si Penny. Pansin nga niyang maganda ang pakikitungo ng lola niya kay Penny, ramdam niyang pumasa ang asawa sa mapili niyang lola. Nagtama pa ang mga mata nila ni Penny habang nasa malayo sila nito, agad naman siyang kumandat sa asawa at ngumiti rito. Isang matamis na ngiti naman ang naging tugon sa kanya ng asawa. Ewan niya pero kakaiba ang kanyang naramdaman nang ngumiti sa kanya ang asawa. Para kasi itong anghel na bumaba sa lupa para sa kanya. Hindi tuloy niya maintindihan kung bakit nag-iba ang kabog ng kanyang dibdib habang nakatingin sa maganda niyang asawa. Noon pa man pansin na niya ang kagandahan ng kanyang asawa, pero iba talaga ang ganda nito ngayon. Iba na nga yata ang tingin niya sa asawa niya ngayon. Wala siyang ibang nais kundi matapos na ang usapin nila ng mga investor para makalapit na siya sa asawa. Sa ngayon wala siyang ibang nais kundi makasama ang asawa at masiguro ang kaligtasan nito buong gabi. Hindi niya nais na magawa ng asawa niya ng hindi maganda. Hindi katiwa-tiwala ang mga ngisi ni Jackie, isama pang mukhang naglalasing si Vlad, at baka mawala rin sa katinuan ang kapatid. Matapos niyang makausap ang mga investor, nagsimula na ang event at siya ang unang tinawag para magsalita sa stage na naroon, para magbigay ng speech sa magandang takbo ng golf club. Bago siya umakyat sa stage, kumuha muna siya ng lakas loob sa asawa. Hinalikan niya sa labi ang asawa na kinagulat pa nito habang nagpapalakpakan ang mga bisita roon. "I can't help it, sweetheart. Kanina pa kita gustong halikan," bulong niya sa asawa matapos niyang halikan ang matamis nitong labi. "It's okay, Arkin," tugon nito sa kanya na halata ang kaba sa magandang mukha nito. "Just relax, sweetheart, I'll call you later para ipakilala na kita bilang asawa ko," he said. "Thank you," pasalamat sa kanya ni Penny. Bago siya tumayo sa kinauupuan niya, hinawakan pa niya ang kamay ng asawa at hinalikan leon at confident na tumayo. Kumaway pa nga siya sa mga bisitang naroon at lumakad na patungong stage. Malapit lang kinauupuan ng asawa niya sa stage kaya naman hindi niya inaalis ang mga mata sa magandang asawa habang nagsasalita na at nagpapasalamat sa stage. Nasa di kalayuan naman sina Vlad at Jackie, 2 mesa ang layo mula sa asawa niya. Kampante naman siya dahil mas malapit ang mesa ng mga magulang ni Penny sa mesa nito at malapit rin sa mga magulang niya at sa lolo at lola niya, kaya safe pa rin ang asawa kung may gawin man ang dalawa. Binilisan na rin niya ang speech para maipakilala na niya ang kanyang asawa. Leon naman kasi ang talagang pinaka-highlights ng event para sa kanya, bukod sa mapasalamatan ang mga investor na dumalo sa anniversary ng golf club. "Bago po ako bumaba sa stage na ito, nais ko po munang ipakilala sa inyong lahat ang babaeng pinaka-importante sa akin," simula niya habang hindi inaalis ang mga mata kay Penny. Humakbang na rin siya pababa ng stage para sunduin ang asawa. "Gusto ko pong ipakilala sa inyong lahat ang aking asawa, si Mrs. Penny de la Vega," pakilala niya sa asawa na agad niyang nilapitan ng makababa ng stage. Agad namang inlabot ng asawa ang kamay nito nang lapitan niya ito. Hinalikan niya ang kamay nito at nagpalakpakan naman ang mga tao sa paligid. "My wife, Penny de la Vega," pakilala pa niya muli sa asawa. Maayos naman ang lahat matapos siyang ipakilala sa maraming tao ni Arkin bilang asawa niya. Umulan ng congratulations mula sa halos mga bisitang naroon. Hindi na nga rin niya mabilang kung ilan ang mga reporter na naroon at mga photographer na kumuha sa kanila ng mga larawan. Halos masilaw na nga siya mga kislap ng kamera kanina habang panay ang kuha sa kanila ni Arkin ng picture. Paniguradong bukas sila ni Arkin ang laman ng news, panigurado na larawan nila ni Arkin ang bubungad sa buong Pilipinas. Kilalang negosyante ang mga de la Vega, at kilala rin mismo si Arkin sa larangan ng negosyo dahil sa galing nito pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo. "Thank you, Arkin," pasalamat niya sa asawa habang nakatayo pa rin sila sa may stage at nakaharap sa maraming tao. Kitang-kita niya ang ngiti ng mga taong naroon, lalo na ang kanyang mga magulang at mga magulang ni Arkin, pati na rin ang lolo at lola nito na masaya naman talaga para sa kanila ni Arkin.
Lahat ng mga taong naroon masaya para sa kanila ni Arkin, maliban lang sa dalawa at iyon ay sina Vlad at Jackie na kanina pa nakasimangot habang nakatingin sa kanila ni Arkin. Todo taas din ang kilay ni Jackie sa kanya sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Bakas na bakas niya sa mukha ng dalawa ang galit sa kanila ni Arkin. Ganyan naman yata talaga sa buhay, walang perpekto, hindi pwedeng masaya lang lagi, laging may kakambal na lungkot at problema ang bawat masayang tao, at dahil sobrang saya niya kay Arkin kaya nariyan sina Vlad at Jackie para may problemayan siya. At dahil nais niya laging positibo, hindi na lang niya pinapansin ang dalawa, mas nais niyang mag-focus kung saan siya masaya kesa sa problema. "Don't say thank you, sweetheart," bulong sa kanya ni Arkin. Ngumiti siya rito at nais niyang ibulong ang salitang "I love you" sa asawa, nadidalawa kasi siya ng kanyang emosyon sa sitwasyon nila ngayon, parang ang sarap ng umamin ng kanyang tunay na damdamin sa asawa ngayong gabi, para kasi siyang dinuduyan sa alapaap sa sobrang saya ng kanyang pakiramdam. "You deserved all of this. Deserved mong makilala ng lahat bilang asawa ko, Penny, and I am proud of you. Proud na proud akong ipakilala kita bilang asawa ko," litanya ng asawa sa kanya na lalong nagpaduyan sa kanya sa alapaap. Ang matatamis nitong salita ay lalong nagpapa-in love sa kanya, at nais pa niyang makarinig ng malalamang na salita mula sa asawa. Hawak ni Arkin ang kanyang kamay habang pababa sila nito ng stage. Natigilan pa siya at nabura ang ngiti sa kanyang labi nang salubungin sila ni Vlad at Jackie pagbaba nila ng stage. Sinulyapan niya ang asawa at wala sa loob na napahigpit ang hawak niya sa kamay ng asawa. Hindi naman sa natatakot siya sa dalawa, nais lang niyang maramdaman na secure siya at hindi siya magagawa ng hindi maganda ni na Vlad at Jackie. "Vlad, binabalaan kita, huwag kayong gagawa ng gulo dito," mariing saad ni Arkin sa dalawa. "Kuya, naman nais lang namin ni Jackie na mag-congrats sa inyo ni Ate Penny," saad ni Vlad na sadya pang diniinan ang pagtawag nito sa kanya ng Ate Penny. Tumawa naman si Jackie kahit wala namang nakakatawa sa pinag-uusapan nila. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang ang amoy ng dalawa. Mukhang kanina pa umiinom ang mga ito kaya kahit medyo malayo siya sa mga ito amoy niya ang alak sa mga ito. Kaya mas lalo silang dapat mag-ingat ni Arkin dahil tiyak na gagawa ng eksena ang mga ito. "Congrats, Ate Penny, sa wakas makikilala ka na bilang asawa ni Kuya sa buong mundo," panunuya sa kanya ni Vlad. Hindi siya kumibo. Napasulyap pa siya kay Jackie na tumawa na naman kahit wala namang nakakatawa. Nagpapansin lang talaga ito. "Tama na yan, Vlad," saway ni Arkin sa kapatid nito. "Kuya naman, pwede ko bang may akap at mahalikan ng bago kong ate?" Tanong ni Vlad na kinagulat niya at akmang magtatago sa likuran ni Arkin para maiwasan si Vlad nang mahayla agad ni Vlad ang isang kamay niya. Napatili siya sa pagkabigla sa ginawa ni Vlad. Buti na lang malakas ang music sa paligid kaya walang nakapansin sa pagsigaw niya. "Sinabi ko nang tumigil ka na, Vlad," mariing saway ni Arkin sa kapatid nito. Nakita rin niyang pinigilan ni Arkin si Vlad para makalapit pa sa kanya. Hinawakan ng asawa ang isang kamay ni Vlad para pigilan itong makalapit pa sa kanya. Agad na ring inalis ni Arkin ang kamay ni Vlad na mahigpit na hawak ang kamay niya. Nagpumiglas pa nga si Vlad at ayaw siya nitong bitiwan. "Bitiwan mo na siya, Vlad," mariing saad ni Arkin. "Para kayong mga bata," tumatawang sabi naman ni Jackie. "Vlad, ano ba?" mariing saad niya, baka kasi may makapansin na sa nangyayari sa kanila, nasa gitna pa rin sila at maraming tao sa paligid. Hindi maganda na makita ng iba na may hindi pagkakasunduan na nangyayari sa dalawang magkapatid. "Bitiwan mo siya, Vlad, bago pa mag-init ang ulo ko," pagbabanta ni Arkin sa kapatid nito. Ngumisi si Vlad sa kanila at tinapunan siya nito ng masamang tingin, nakaramdam siya ng takot kaya naman nagpumiglas siya at nagpipilit na mabawi ang kamay kay Vlad. "Nagsisimula pa lang ang laro, kuya," saad ni Vlad sabay bitaw sa kamay niya. Lalo siyang nagsumiksik sa likuran ni Arkin at lalo naman siyang pinagtawanan ni Jackie. "Tigilan niyo na ito, Vlad," pagbabanta ni Arkin sa kapatid nito. Nakita rin niyang galir na ang mga mata ni Arkin, tiyak niyang papatulan na nito si Vlad kung hindi pa ito titigil sa ginagawa nito sa kanila. "Vlad, please, enough. Narito ang mama at papa mo, pati na ang grandparents niyo," pakiusap niya kay Vlad. Sinulyapan lang siya ni Vlad pero wala itong naging tugon sa kanya. "Let's go, Jackie,"
Aniaya ni Vlad kay Jackie na agad pa nitong inakbayan. Tumatawa naman si Jackal habang palayo ang dalawa sa kanila. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang pag-blow kiss ni Jackie sa asawa niya. Huwag mo na lang silang pansinin, Arkin, saad niya sa asawa. Ayaw niyang masira ang magandang gabi nilang mag-asawa, dapat nagsasaya sila ngayon at hindi namemobile. They can't ruin this evening, mariing saad ni Arkin sa kanya. Let's enjoy the party, huwag natin silang pansinin. Mas matutuwa kasi sila pag nakita ang apektado tayo. Much better na ipakita natin sa kanila na hindi tayo nabobother sa mga ginagawa nila sa atin, litanya niya sa asawa at maingat na hinimas ang kamay ng asawa para kumalma ito. Sinulyapan siya ng asawa at hindi ito kumibos sa kanya. Kaya naman nagpa-cute siya sa asawa para mawala ang init ng ulo nito nangyari. Arkin, malambing na tawag niya sa asawa. Humugot ito ng malalim na paghinga at tumingin sa malayo para tignan sina Vlad at Jackie. Arkin, may sasabihin pala ako sa iyo, she said para kunin ang atensyon ng asawa. What is it? Arkin asked her. Pwede bang doon natin pag-usapan, she said at tinuro ang napakagandang setup sa may golf place, parang ang romantic kasi roon kaya nais niyang doon sila mag-usap ng asawa. Nais na niyang aminin sa asawa na mahal niya ito, gagawin na niya iyon ngayon. Ano man ang maging tugon ni Arkin okay lang sa kanya at least nasabi niya sa asawa na mahal niya ito. Isang magandang gabi ito kaya ipagpapatuloy niya ang magandang gabing ito, aaminin niya kung gaano niya kamahal ang asawa. Ano ba ang sasabihin mo? Arkin asked her. Importante sa akin ito Arkin, tugon niya sa asawa at ngumiti rito. Ngumiti naman ito sa kanya. Lalo siyang napangiti nang makitang ngumiti ang asawa. Ibig sabihin kumalma na ito na ngayon kesa kanina. Magiging okay na ang lahat sa kanila ngayon. Aaminin na niyang mahal niya ito, kahit hindi pa siya nito mahal. Pagdating sa lugar na sinasabi niya kay Arkin agad siyang lumingon-lingon sa paligid para tignan kung wala roon sina Vlad at Jackie na wala na yatang gagawin buong gabi kundi painitan ang ulo ni Arkin. Hindi sila dapat magpaapekto ni Arkin sa dalawa, dahil tiyak na matutuwa ang mga ito pag nakitang apektado sila sa ginagawa ng mga ito. Ang ganda rito hindi ba, nakangiting simula niya sa asawa. Sadyang napakaganda naman talaga ng buong paligid. Napaka-romantic tignan ng buong lugar tamang-tama sa binabalak niyang pag-amin kay Arkin ng kanyang matagal ng damdamin kaya lalong dumarami ang nagpapamember dito dahil sa napakagandang ambience ng lugar, tugon sa kanya ng asawa. Tiyak na mas darami pa ang mga customer niyan, she said. Sure thing, tugon nito sa kanya. Anyway ano nga pala ang sasabihin mo sa akin? Tanong sa kanya ni Arkin, yutil niyang simula sa asawa saka siya humugot ng malalim na paghinga. Aaminin na talaga niya sa asawa ang tunay niyang damdamin para rito, hindi na niya itatago pa rito ang katotohanan. Ano man ang maging reaksyon ni Arkin sa pag-amin niya tatanggapin niya, basta ang mahalaga may palem na niya sa asawa kung gaano niya ito kamahal. Well, Arkin ano kasi, naputol ang sasabihin niya sa asawa nang marinig ang ring ng cellphone mula sa bulsa nito. Sige na Arkin sagutin mo na muna iyan, baka importante, she said nang mapansing nagdadalawang isip ang asawa sa pagsagot sa cellphone nito. Pasensya na, paumanhin ito at agad na kinuha ang cellphone mula sa bulsa nito. It's Papa, Arkin said. Go ahead, she said. Excuse me, palem pa nito at tumalikod sa kanya para sagutin ang tawag ng papa nito. Napahugot naman siya ng malalim na paghinga, pakiramdam kasi niya huminto siya sa paghinga nang simulan ang pagsasabi sa asawa. Hindi rin naman nagtagal si Arkin na makipag-usap sa papa nito at agad na siya nitong hinarap muli. Penny, sweetheart, I need to go back quickly sa party, may kakausapin lang akong investor saglit palem sa kanya ng asawa, okay lang ba? Tanong nito sa kanya, at tanging nasabi niya. Sandali lang naman ito, I promise babalik ako agad, saad nito sa kanya. Kaya naman paano pa siya tatanggi mukhang importante ang pupuntahan nito. Sure, I'll wait you here, she said. Sumama ka na kaya sa akin, wala kang kasama rito, Arkin said. Huwag na okay naman ako rito. Hindi naman ako makikita ni Vlad at Jackie rito, she said. But, I'll be fine here, Arkin. Sige na kausapin mo na sila para makabalik ka agad, she insist.
Are you sure na okay ka lang rito? Paninigurado pa ng asawa sa kanya. Yes, yes. Sunod-sunod na tanggang saad niya okay. I'll be back, sweetheart, and we can talk again. Arkin sabay hawak nito sa kamay niya at lumapit pa sa kanya para halikan siya sa labi. I'll be back, sweetheart, he said bago tuluyang tumalikod at lumakad na palayo sa kanya. Sinundan naman niya ng tingin ang asawang papalayo. Muli pa itong lumingon sa kanya at kumaway ito sa kanya, nakangiti naman siyang kumaway sa asawa. Muntik ko nang masabi, sayang, bulong niya nang makalayo na si Arkin sa kanya. Anyway, pagbalik naman niya masasabi ko na ang lahat, bulong niya at tumangala sa langit. Maganda ang langit, puno ng bituin iyon at bilog ang buwan, isa sa masasabi niyang magandang langit na nasal ayan niya. Ang magandang langit na ito ang magiging saksi sa pag-amin niya sa kanyang damdamin kay Arkin, kung masasaktan siya ay ang langit din ang magiging saksi. Alone, napalingon siya agad nang marinig ang pamilyar na tinig. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Vlad na may hawak na basong may lamang alak. Asaan si kuya? Bakit iniwan kanyang mag-isa rito? Tanong sa kanya ni Vlad sabay ngisi at inom sa basong hawak nito. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya rito. Gusto kitang makita, Penny, at makausap, tugon nito sa kanya. Tumingin siya sa paligid, medyo may kalayuan ang kinaroroonan nila sa mga tao. Medyo may kadiliman din sa dadaanan patungo sa kinaroroonan nila. Hindi rin maganda na may makakita sa kanila ni Vlad sa lugar na iyon, baka kung ano pa ang isipin lalo na't nasa malayo sila sa mga tao. Wala tayong dapat pag-usapan, Vlad, marlang saad niya at akmang lalakad na para makaiwas rito. Nang maramdaman niya ang kamay ni Vlad na pumihil sa braso niya. Aray, Vlad, ano ba? Asak niya at sinubukang bawiin ang braso rito. Hindi naman niya iyon nabawi dahil mahigpit ang pagkakahawak ni Vlad. Don't go, Penny, Vlad said. Pansin niyang lasing na talaga ito at tiyak na wala na ito sa katinuan at baka kung ano na ang gawin nito sa kanya. Let me go, Vlad. Alam mong hindi magugustuhan ng kuya mo pag nakita niyang magkasama tayo, mariing saad niya rito. Please, Penny, I just want to talk to you, pakiusap nito sa kanya. Wala naman tayong pag-uusapan pa, Vlad. Beside, ayoko ng gulo, kaya please bitiwan mo na ko, saad niya rito. Mahal kita, Penny, mahal na mahal. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kayang tumbasan ni kuya. Masasaktan ka lang kay kuya dahil hindi ka niya kayang mahalin. Si kuya ang tipo ng taong hindi marunong magmahal. Gagamitin ka lang niya. Penny, may halaga ka pa sa kanya ngayon kaya kanya pinakikisamahan, pero once na wala ka ng halaga sa kanya basta ka na lang niya liwan sa ere at ayokong mangyari sa iyon, Penny. Ayokong masaktan ka kay kuya, mahabang litanya nito sa kanya. Kung masaktan man ako, Vlad, problema ko na iyon, so please let me go, she answered at muling nagpumiglas rito para mabawi ang kanyang braso. Hindi ko kayang makitang masaktan ang babaeng mahal ko, Vlad said at lalo pa itong lumapit sa kanya. Amoy na amoy niya ang alak sa hininga ni Vlad kaya naman umiwas siya rito. Ayokong masaktan ka sa hall, Penny, kaya ngayon palang nais ko nang magising ka sa katotohanan na hindi ka mamahalin ni kuya kahit ano pa ang gawin mo. Vlad said to her. Problema ko na yun, Vlad, she said. Problema ko rin yun, Penny, dahil mahal kita. Pag nasaktan ka masasaktan rin ako at higit pa. Ganoon kita kamahal, Penny, Vlad said. Iniling-iling niya ang ulo sa mga salitang narinig mula kay Vlad. Vlad, I am sorry, paumanhin niya rito. No, Penny, wala kang dapat ay hingi ng sorry sa akin. Mahal kita mula pa noong mga bata pa tayo, saad nito at nagulat siya sa biglang pagkabig nito sa kanya payakap. Vlad, stop. Nagpanik na siya at pilit kumikawala sa yakap nito. Lasing ka na, Vlad, hindi mo na alam ang kinikilos mo. Pag nakita ka ni Arkin tiyak namang kakagulo, she said. Hindi ako natatakot kay kuya. Kaya ko siyang labanan dahil alam kong ako ang mas nababagay sa iyo kesa sa kanya. Ako kaya kitang protektahan, alagaan at higit sa lahat kaya kitang mahalin, litanya nito sa kanya. Tama na, please. Mariing saad niya rito at sinubukan itong itulak palayo sa kanya. Iyon nga lang walang laban ang lakas niya sa lakas nito. Please, Penny, ako na lang ang piliin mo. Iwan mo na si kuya, Vlad said at lalo pa siya nitong kinabig at akmang hahalikan siya nito sa labi. Vlad, no. Tili niya.
Sa kanyang pag-iwas kay Vlad sa pisngi niya damapo ang labi nito, ganoon pa man nilikob siya ng takot at lalong nagpumiglas rito para makawala. Wala na sa tamang katinoan si Vlad, lasing ito at tiyak niyang hindi na nito alam ang ginagawa nito at kung hindi siya lalaban baka kung ano na ang mangawa nito sa kanya at tiyak niyang hindi ito mapapatawa ni Arkin. Let me go Vlad. Hiyaw niya habang pilit pa rin siyang nagpupumiglas para maligtas ang kanyang sarili. Alam niyang walang ibang makakarinig sa kanya sa kinaroroonan nila ni Vlad dahil malayo sila sa mga tao, isama pang malakas ang tugtugin sa buong paligid at kung hindi niya ililigtas ang sarili kay Vlad tiyak niyang malaking gulo ang mangyayari. Akin ka lang Penny, akin ka lang. Saad pa nito sa kanya na talagang wala na ito sa katinoan. No, sigaw niya. Bigla na lang niyang naramdaman ang paglayo ni Vlad sa kanya at pagbitiw nito sa mahigpit na pagkakahawak sa kanyang mga braso, muntik pa nga siyang matamba sa pagkabigla. Hayop ka! Malakas na sigaw na narinig niya at nang mapasulyap siya nakita niya si Arkin na hawak-hawak nito si Vlad at nakaabang na ang kamao nito para suntukin si Vlad. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi malaman ang gagawin. Nais niyang pigilan si Arkin sa pagsuntok sa kapatid nito pero hindi naman siya makakilos sa kanyang kinatatayuan, para siyang ay statwang nakatingin sa dalawang magkapatid na magsasagupaan na dahil sa kanya. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang sa mismong harapan niya makita niya ang malakas na suntok ni Arkin sa mukha ni Vlad. Napaatras pa siya sa takot sa sarili niyang asawa nang makita ang galit na mukha nito. Galit na galit ang mga mata nito habang nakatingin kay Vlad na agad namang pumutok ang labi sa pagtama ng kamao ni Arkin rito at tumutulo na ang dugo. Sa kanyang takot sa nakitang dugo nataptap niya ang mga kamay sa kanyang bibig at muli pang umatras. Tumigil ka na Vlad. Tigilan mo na came ni Penny. Galit na sabi ni Arkin sa kapatid nito. Kitang-kita niya ang mga ugat nito sa leeg na halos magputukan na. Hindi mo mahal si Penny, kaya pakawalan mo na siya. Matapang pa ring saad ni Vlad kahit halos duguan na ang mukha nito. Walang hiya ka, asik ni Arkin at muling sinuntok si Vlad. Agad namang nakabawi si Vlad at lumaban ito kay Arkin hanggang sa magsuntukan na ang dalawa sa kanyang harapan. Napatulala naman siya at hindi alam ang gagawin sa takot. Nais niyang umawat sa dalawa na halos magpatayan na sa harapan niya dahil sa kanya pero hindi niya maikilos ang kanyang mga paa sa pagkabigla. What the hell are you doing? Sigaw sa kanya ni Jackie na nakalapit na pala sa kanya nang hindi niya namamalayan. Nagpapataya na ang magkapatid ng dahil sa iyo Penny, gumawa ka ng paraan para tumigil sila. Sigaw sa kanya ni Jackie. Napasulyap lang siya sa babae at muling liningan ang magkapatid na patuloy pa rin sa labanan. Malandi ka kasi. Asik ni Jackie sabay hablot sa buhok niya napatili siya nang maramdaman ang sakit sa anit at tila iyon ang nagpagising sa diwa niya para makita niya ng klaro ang nangyayari sa paligid niya. Awatin mo sila malandi ka. Hiyaw pa ni Jackie sa kanya at akmang sesabunutan pa siya nito ulit nang mapigilan niya ito. Enough! Mariing pigil niya rito at hinuli ang kamay nito sa kamalakas na binitiwan iyon na muntik ng ikatamba ni Jackie. Aray ko, til nito. Hindi na niya ito pinansin pa, lumakad siya para lapitan na ang dalawang duguan at mukhang magpapatayan na talaga ng dahil sa kanya. Nakita naman niyang tumakbo palayo sa kanila si Jackie hindi niya alam kung umiiwas ito o kung saan na naman ito pupunta habang nag-aaway ang dalawa. Kung sa bagay labas naman si Jackie sa gulong ito, gulo nilang tatlo ito at hindi kasali si Jackie. Arkin, Vlad, tama na. Sigaw niya sa mga ito dahil hindi naman siya makalapit sa mga ito dahil baka pati siya masuntok na ng mga ito. Parang hindi naman siya narinig ng dalawa na patuloy pa rin sa pagsusuntukan, kapwa na nga madungis ang mga ito dahil sa umabot na sa damuhan ng laban ng mga ito, kapwa na rin duguan ang dalawa mas lamang nga lang sa dugo si Vlad dahil tila mas napuruan ito kesa sa asawa niya. Halos maubos na nga ang boses niya sa kasisigaw para lang patigilan ang dalawa pero patuloy pa rin ang mga ito. Walang gustong magpatalo at tiyak naman niyang wala ring mananalo sa laban ng magkapatid. Maya-maya pa nakita niyang tumatakbo ang mama at papa nina Arkin at Vlad kasunod si Jackie. Mukhang nagsumbong na si Jackie sa mga magulang nina Arkin at Vlad. Arkin, Vlad, sigaw ng mama at papa ng dalawa nang makalapit na ang mga ito. Agad na ring pumagitna ang papa ng mga ito para malawat at may paglayo ang mga ito. Nilapitan naman siya ng mama ni Arkin para alamin kung okay lang siya. Are you okay Penny? Nag-aalalang tanong ng biyenan na babae.
Tumango naman siya at agad ring binalik ang mga mata sa kaguluhan. Pinagpasalamat niyang naipaglayo na ang magkapatid at tumigil na sa suntukan ang mga ito. Ano ba ang kaguluhang ito? Tanong ni Mr. De La Vega sa dalawang anak nitong bugbog sarado ang isa't isa. Napakagatlabi pa siya nang makita kung gaano ka-worst ang mukha ng magkapatid lalo na ang mukha ni Vlad, isama pa ang mga kasuotan ng dalawa na napakarumi na. Paano pa babalik ang mga ito sa party sa ganitong itsura ng mga ito? Kasalanan po lahat ni Penny iyan, paano napaka-flirt niya, singit ni Jackie. Shut up Jackie, saway ni Arkin rito, bakit? Totoo naman nilalandi niya kayong dalawa kaya kayo nagkakaganyan. Mariing saad ni Jackie, napailing naman siya ng ulo at pinigilan na magsalita para itama si Jackie. Alam naman niyang hindi naniniwala ang mga magulang ni Arkin sa sinasabi ni Jackie. Wala naman alam si Jackie sa totoong sitwasyon nila. Jackie, please, I appreciate ang pagtawag mo sa amin kanina, pwede bang iwan mo na muna Kim, saad ng mama ni Arkin. Pero Mrs. De La Vega, sige na Jackie umalis ka na muna, sabat ni Vlad na kinagulat ni Jackie at agad siyang tinapunan nito ng masamang tingin saka ito padabog na tumalikod at lumakad na palayo para iwan sila roon. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Galit na tanong ni Mr. De La Vega sa dalawa nitong anak na lalaki. Nanatili naman siyang nakatayo sa tabi ni Mrs. De La Vega at nakatingin sa tatlong lalaki. Sa araw pa mismo ng anniversary kayo nagkagulo ng ganyan. Tigan nyo nga ang mga sarili nyo, ano pa ang mukhang ihaharap nyo sa mga bisita? Galit pa ring saad ni Mr. De La Vega. Pasensya na po papa, paumanhin ni Arkin sa papa nito. Kinatuwa niya ang paghingi ng pasensya ng asawa niya sa ama nito. Bakit ba kayo nag-away? Tanong ni Mrs. De La Vega na humakbang na palapit sa mga anak at asawa. Napalunok naman siya at nagyuko ng ulo, nakakahiya kasi dahil sa kanya kaya nagkagulo ang magkapatid. Huwag niyo na pong alamin, wala namang magbabago. Matapang na saad ni Vlad at akmang aalis na nang pigilan ito ng papa nito. Hindi pa tayo tapos mag-usap Vlad. Saad ni Mr. De La Vega. Ano pa po ba ang pag-uusapan natin, wala namang magbabago, wala din namang mangyayari, hindi nyo rin naman ako pakikinggan, maktol ni Vlad sa mga magulang nito. Nagkakaganyan ka ba dahil mahal mo si Penny at asawa na siya ng kuya mo ngayon? Hindi niya inasahan ang tanong na iyon mula kay Mr. De La Vega. Opo, papa, buong tapang na tugon ni Vlad. Mariin niyang pinaikit ang mga mata at lalo pang niyuko ang ulo sa sobrang kahihiyang nararamdaman dahil sa kanya nagkagulo-gulo sa pamilya ng mga ito. Wala na yata siyang mukhang may haharap sa mga ito sa sobrang hiya. Pwede ba tama na Vlad? Feelings mo lang ba ang mahalaga? Ang damdamin mo lang ba ang dapat masunod rito? Paano naman ang feelings ko para sa asawa ko? Galit na litanya ni Arkin na kinaangat ng ulo at sinulyapan si Arkin. Nagtama ang kanilang mga mata nang sulyapan siya ng asawa. Napalunok siya habang hinihintay ang susunod pa nitong sasabihin. Anong ibig mong sabihin dyan? Galit na tanong ni Viad kay Arkin. Hindi lang ikaw ang nagmamahal kay Penny, dahil mahal ko rin siya. Mahal ko si Penny. Mahal ko ang asawa ko. Mariing saad ni Arkin na kinagulat niya. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ng asawa sa harap ng pamilya nito. Mahal ko si Penny kaya tigilan mo na Shal, dagdag pa na sigaw ni Arkin sa kapatid nito. Sinulyapan pa siya nito at nagtama ang kanilang mga mata, hindi niya kayang kumurap dahil nais niyang makita ang katotohanan sa mga mata ng asawa. Bakit ganun? Bakit parang totoo ang sinasabi ni Arkin na mahal siya nito? Mahal ba talaga siya ng asawa? Hindi ba't siya ang aaminin magkanyang damdamin ngayon? Paano nangyaring ang asawa ang umamin ng damdamin sa kanya ngayon? Dahil na rin sa nangyaring gulo hindi na sila nakabalik pa sa party, tiyak kasi na magugulat ang mga tao pag nakita ang itsura ng magkapatid na De La Vega. Matapos sabihin ni Arkin na mahal siya nito sa harap ng mga magulang nito at ni Vlad walang salitang lumabas kay Vlad basta na lang ito tumalikod at lumakad palayo, sa pag-aalala naman ni Mrs. De La Vega sinundan nito ang bunsong anak. Kinausap lang ni Mr. De La Vega sandali ang kanyang asawa saka na ito nagpaalam sa kanila at naiwan na silang dalawa ni Arkin roon. Hindi nga niya malaman kung paano lalapitan ang asawa mas nangingibabaw kasi ang sinabi nito kanina kesa sa sinapit nito at itsura nito. Sa ospital kaya tayo pumunta para matignan ang mga sugat mo, she said habang tinatahak na nila ang kalsada. No,
We need to get home at doon tayo mag-uusap. Mariing tugon ng asawa sa kanya na hindi man siya nito linilingon masyado itong focus sa madilim na kalsada. Napalunok lang siya at hindi na nakakibo pa. Alam naman kasi niya kung ano ang pag-uusapan nila, panigurado siyang ang nangyari kanina ang pag-uusapan nilang mag-asawa. Nalulungkot siya na natapos ang kanilang gabi ng ganun na lang. Napakaganda pa naman ng gabing iyon para sa kanya dahil nga naipakilala na siya ng asawa sa lahat, opisyal na siyang Mrs. De La Vega, kikilalanan na siyang Mrs. De La Vega. Leon nga lang ng gulo na naman si Vlad kaya nasira ang magandang gabi sana nila ni Arkin. Pero nasira nga ba para sa kanya? Oo, napuruan din sa laban ng magkapatid ang asawa niya, pero dahil kasi sa nangyari may inamin ang asawa niya, inamin nito na mahal siya nito, hindi nga lang nila napag-usapan pa kanina marahil dahil expected na ba ng mga magulang ni Arkin mamahalin naman siya nito kaya hindi na big deal sa mga ito nang sabihin ni Arkin na mahal siya nito sa harap ng mga ito. Pero mahal na nga ba siya ng asawa o para lang tumigil na si Vlad sa panggugulo sa kanila kaya iyon sinabi ng asawa kanina. Pagdating sa bahay agad niyang inilabas ang mga panlinis ng sugat para malinisan ang mga sugat na tinamo ni Arkin sa laban nito kay Vlad. Ayaw kasi nitong magpadala sa ospital kaya siya na lang ang maglilinis at manggagamot sa mga sugat nito. Akin na linisin ko ang mga sugat mo, she said nang lumabas ng bathroom si Arkin. Naghilamos yata ito ng mukha kaya basa ang mga sugat nito na tiyak niyang lalong sumakit dahil nabasa ng tubig. Nagmamadali naman siyang nag-abot ng malinis na towel sa asawa at siya na mismo ang maingat na nagpunas sa mukha nito para hindi ito masaktan. Bakit mo hinugasan agad, lalong sasakit ang mga iyan, saad niya sa asawa habang maingat ang pagpupunas niya sa mukha nito. Nagulat pa siya nang hawakan ng asawa ang kanyang kamay na may hawak ng towel. Nanlalaki ang kanyang mga mata na tumingin sa asawa. Nagkatinginan sila. Napalunok pa siya hindi malaman ang kanyang sasabihin rito, kumakabog ang kanyang dibdib.